Rational functions. May mga problem tayo dito at iisa-isahin natin to hanggang masagutan natin lahat. Susundan natin yung mapa natin. So nagugulaan ka sa rational functions kasi hindi mo alam kung anong uunahin mo dito. Sa video na ito, tutulungan ko kayo isa-isahin. Magsisimula tayo dito sa vertical asymptote. Tapos pupunta tayo sa horizontal asymptote, sa x-intercept, sa y-intercept, tapos sa holes. Pagdating sa holes, maggra-graph na tayo. Tapos magdo-domain. Tapos tapos na. Nasa range na tayo. Finish. So iisa-isahin natin yan kung paano hanapin. At meron din akong trick na ituturo dito sa my holes para mabawasan yung pag-memorize nyo. Okay, problem number 1 tayo. Ito yung problem natin. Una nating hahanapin ay vertical asymptote. So VA, paano yan hanapin? Madali lang to. Kukunin mo lang yung denominator. Tapos i-equal mo siya sa 0. Tapos kunin mo yung x. To. So x minus 2 squared equal mo sa 0. So paano natin kukunin yung x? Gamitin natin yung square root para natanggal natin tong squared. So square root din yung 0. Kung matitira, x minus 2 equals 0. Square root ng 0 ay 0. Then i-move natin tong negative 2 sa kabila. Transpose natin. X is equal to positive 2. Nakuha na natin yung VA. So madali lang yung vertical asymptote. Next dyan, sa mapa natin ay yung horizontal asymptote. So susundan nyo lang to sa umpisa. Pag nagamay nyo na, kahit hindi nyo natignan. Sa horizontal asymptote, may mga types tayo. So ipapakita ko yan. Ito yon. So meron tayong 1, 2, 3, 4. Apat na types. Depende sa degree nung x na may pinakamalaking degree sa taas tsaka sa baba. Sa numerator tapos sa denominator. Titignan lang natin yung degree. Bali kung mas malaki yung nasa baba kaysa sa taas, yung horizontal asymptote nyo ay y is equal to 0. Kung pareho naman, gagawin nyo lang na fraction yung coefficient nung may pinakamalaki na degree sa numerator at kukunin nyo rin yung coefficient nung x na mayroong pinakamalaking degree sa denominator. So kung parehas yung degree nila, kukunin nyo lang ito. Yan. Tapos yun na yung horizontal asymptote nyo. Pag napakalaki naman nung nasa taas tapos maliit sa baba, wala kang horizontal asymptote. Pero kung yung difference nung taas, gaya dito, 3 tsaka 2, kung difference neto ay 1 lang, magkakaroon ka ng slant asymptote. Gagamit ka ng long division para makuha mo yun. So, dapat mataas pa rin dito ha. Mataas pa rin sa taas kaysa sa baba. Pero yung difference nung dalawa dapat 1 para makakuha ka ng slant asymptote. Pero kung mataas lang na sobrang taas, yung mga greater than 2 yung difference nila, yung horizontal asymptote mo ay wala. None. So, kung mamememorize mo to ng force, kung yun yung way mo, pwede yun. Pero sa way ko, ayoko nagme-memorize. Gusto ko ng mnemonics para meron akong visual representation. Ito yung gagamitin natin sa mga pareho ko na mahilig sa mnemonics. So, isipin nyo itong mga figure na to ay bato. Maliit na bato, malaking bato. So, yung bato nire-represent niya yung degree ng exponent ng x natin. So, dito 'di ba maliit tapos sa baba malaki. Kung malaki sa baba tapos maliit sa taas, alam nyo naman yung pinagpapatong na mga bato 'di ba? Yung yung ginagawa nyo sa ilog ganun. Parang ganito yun. So, yung malaki, pinatungan ng maliit, syempre tatayo yan. Sasabihin mo sa tropa mo, yo pre, tumayo. Oh, so, y is equal to 0 yan. Okay? Parang syunga pero matatandaan nyo yan. Ito naman, parehas yung taas, parehas yung baba, di ba? Pag equal yung degree. So, kung parehas yung dalawang yan, parang buo lang yan na hinati sa gitna. So, kukunin mo lang yan, yung hati. So, parang fraction. Kukunin mo to, hinati mo. Ganun. Ibig sabihin may hati rin. So, kunin mo yung coefficient nung katabi ng x, coefficient nung katabi ng s. Ito yun. So, kung parehas yung taas at baba, mag-fraction ka lang. May hati lang. Kung mas malaki naman yung sa taas kaysa sa baba, hindi yan tatayo. Wala yan, wala. Wala yan, none. Wala yan pa rin, hindi yan tatayo. So, none. Ito lang ang memorize mo. Kung ang difference nung sa taas tsaka sa baba ay 1, tsaka mas malaki yung nasa taas, slant asymptote, tapos maglo-long division. Ipapakita ko kung paano mag-long division mamaya. Tsaka hindi naman kailangan tapusin para makuha yung equation nung slant asymptote. Balik tayo sa problem. So, tignan natin yung degree. Ito ang degree niya ay squared. Nasa loob siya ng parenthesis tapos naka-squared. Kasi dalawa din lang yan, x minus 2, x minus 2. So, pag pinag-multiply mo to, x squared, di ba? So, ang degree niya na pinakamalaki ay 2. So, 2 ito, ano yung sa taas? X raised to 0 yan. Any number raised to 0 ay 1. Kaya hindi yan pinapakita. Parang 4 times 1 din lang yan. Pero ang 4 times 1 ay 4 din lang. So, hindi na nilalagay. So, x raised to 0. Anong mas malaki yung nasa baba? Tapos yung nasa taas, maliit lang. Yo, pre, tumayo. So, y is equal to 0. Yan yung horizontal asymptote natin. Okay, next, after ng horizontal asymptote ay x and y intercept naman. Explain ko muna kung ano ang x and y intercept. Ang x and y intercept, ayan yung mga tumatama dito sa x and y axis natin. Kung ito yung line natin, ito yung x axis natin, di ba? Kung ano yung tumama dyan na point ng curve, yan yung
x-intercept mo. So, kunyari, 1, 2, tas ito 3. So, ang x-intercept mo dyan ay 3, 0. Kasi yung y niya 0. Ito naman, kunwari, 1, 2, 3, 4. So, 4 siya. So, ang y-intercept mo yung tumama dito sa y-axis. Ang y-intercept mo dyan ay 0, 4. Ganyan. So, for example, tumama pa to dito, tapos bumalik pang ganyan. So, ano na yung mga points mo? Syempre ito, yan. So, dalawa na yung x-intercept mo, tapos ito, tapos ito. So, tatlo na yung y-intercept mo. So, yung mga intercept, tumatama sa x and y axis. So, tatanungin nyo, paano natin makukuha yan, kuya? Para makuha natin yung mga x-intercept, kailangan natin iset yung y natin sa 0. Diba? Kasi yung y nito 0, y din nito 0, 0 din yan. So, para makuha natin to, iset natin sa equation natin na ang y natin ay 0. Ano ba yung y natin dito sa equation? Diba ito? Papalitan mo lang yan ng y, tas equal mo, tas ito rin lang. Ngayon, kung kabaliktaran, kung y-intercept naman ang kukunin mo, iset mo yung y sa 0. So, ito, magiging 0 yan. Tapos, kunin mo yung x. Ganun lang. So, ganun yung gagawin natin. X-intercept muna. Kunin natin yung x-intercept. Y is equal to 4 over x minus 2 squared. So, ito rin lang yun ha. Pinalitan lang natin to ng y. Kasi y din lang yan. Parehas lang. So, para makuha natin yung x-intercept, kailangan iset natin to sa 0. So, kung 0 yan, imumultiply lang natin to dito. Pag minultiply natin ito dito, para makuha yung x-intercept, 0. So, 0 is equal to 4. Ibig sabihin nito, wala tayong x-intercept kasi wala naman tayong nakuha na x. Hindi natin makukuha to eh. Nasa ilalim. Kailangan, di ba, x is equal to something. Nasa isang linya lang sila. Walang nasa ilalim. Ganyan. So, hindi natin makuha yung x. Ang x-intercept natin ay wala. Susulat natin na none. X-intercept ay wala. Okay, kunin naman natin yung y-intercept. Para makuha yung y-intercept, iset yung equation. Yung mga x natin ay 0. So, 0 to minus 2 squared. Kung 0 to, magiging negative 2 na lang. So, 4 over negative 2 squared. Yan ay 4 din lang. So, 4 divided by 4. Ang y natin ay 1. So, isusulat natin na 0, 1. Yan ang y-intercept natin. Ngayon, kung gusto nyo naman kunin yung zeros ay equal lang din sa x-intercept. Pero yung pagsulat natin ng zeros, kunwari, di ba, x-intercept. Imbis na coordinate siya na x tapos may y ka dyan, ang gagawin ay, ang pagsulat ay x is equal to yung number. Okay? Kung kunyari 1, 0 to, so ang zeros mo ay x is equal to 1. So parehas lang siya sa x-intercept. Gagawin mo lang na ganito. Pero none, ang x-intercept natin, so wala din tayong zeros. None. Next yung wholes. So wala tayong wholes dito kasi wala tayong na-cancel dito sa fraction na to. Mamaya magagets nyo yung sinasabi ko kung ano ba yung nagka-cancel na yan. Yung wholes kasi, yun yung butas dun sa may curve natin. Kunwari ito yung x at saka y axis natin, merong butas dyan. So may discontinuity. Parang wala yan. Parang ganyan. Ganyan yung nangyayari sa holes. Okay, so wala tayong holes dito sa example na to. Baka sa third problem yun. So next, pag nakuha na natin yung mga yan, syempre mag-graph na tayo. So i-graph natin kung anong itsura ng graph. Ayan, yun yung x, ito yung y. Una nating i-graph itong vertical asymptote. So yellow yung vertical asymptote natin. X is equal to 2. So ang 2 natin ay 1, 2. Andito. So lagay natin dyan yung x is equal to 2. Vertical asymptote. X equals to. Next, horizontal asymptote. Gawin nating orange. Y is equal to 0. So nandito lang siya sa may x-axis. Yan ang y equal to 0 eh. Andito yung 0 ng y oh. Dito mismo sa origin. So ito yung horizontal asymptote. Y equal to 0. X-intercept natin wala. So yung y-intercept natin, gawin nating maroon ba yan? Basta yan, 0, 1. 0 yung x tapos 1 yung y. Andito. So kung nakikita nyo yung asymptote natin, marami tayong possibility na maging graph. Pwedeng pa ganyan, tas pa ganyan, or pa ganyan, tapos pa ganyan, or pa ganto, tas pa ganto, or pa ganto, tas pa ganyan. So marami. Pero may clue na tayo na isa. Since meron tayong intercept dito, meron tayong graph dito banda sa area na to. So yan na yung isa. Ito na yung isa. Kailangan natin hanapin yung pangalawa. So ang gagawin lang natin, titignan natin yung vertical asymptote. Tapos kukuha tayo sa region na ito, tapos region na ito ng mga x natin. Isa-substitute natin dito sa equation na ito. Kasi kung maghahanap tayo ng, kunwari kukuha tayo ng number dito, tapos isa-substitute natin dito, makukuha natin yung y, which is either dito sa taas or dito sa baba. Okay? So dalawa ang pwede nating makuha kung kukuha tayo dito sa area na to. Tapos kung sa area naman dito sa kabila, kunwari ito, dito tayo kumuha sa x na to, sinubstitute natin dito, makakuha tayo ng y either dito or dito. So makikita natin. So kuha tayo dito sa area na to, tapos dito sa area na to. So split nyo lang split nyo lang. Ito, gamitin nyo yung vertical axis, tapos kuha kayo dito or dito para malesen yung pag-graph. So kunin natin yung, ito kunwari, yan ay negative 1, di ba? Substitute natin dito. Y is equal to 4 over negative 1 minus 2 squared. Ano ang lalabas dyan? Negative 1
minus 2 ay negative 3. Tapos i-square mo, yun ay positive 9. 4 over 9. Equal lang din niya 0.44. 0.44. So kung ang x natin ay negative 1, kung ang x natin ay negative 1, ang y natin ay 0.44. So andito yung 1, di ba? Ng y. Andito yung 0. 0.44, malapit magkalahati. So dito banda, dyan. So tama yung graph natin na to. Na dyan siya talaga, sa taas. Kaya pwedeng hindi na kayo kumuha dito sa area na to, sa left side ng vertical asymptote. Kasi may graph na tayo dyan eh. At saka kung dalawa man, kung paganyan man yung isa nating graph, dapat may nakuha tayong intercept dito, di ba? Pero wala. Kaya wala tayong graph dyan sa baba. It's either nandito o kaya nandito. Kaya kukuha tayo dito ng number. Kunin natin yung yung pang 5. Substitute natin sa equation dito. Y is equal to 4 over 5 minus 2 squared. 5 minus 2 ay 3. 3 squared ay 9. 4 over 9, ganun din. 0.44. Pero positive. Kanina negative na 0. So ganun din, 0.44. So kung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kung dito, sa 5, ang y natin ay 0.44. So dito, andyan. Andito yung horizontal asymptote natin. Tapos may point tayo dito. 'Di ba ang curve natin ay hindi magdidikit sa mga asymptote. Malapit lang pero hindi magdidikit. So ibig sabihin yung graph natin ay nandito. So never na magiging ganyan kasi dinaanan niya na yung horizontal asymptote. Yung asymptote natin hindi niya yan matatouch. Hindi matatouch yan ng curve natin. Kaya ang curve natin ay paganyan. So palitan ko ng lang kulay, paganyan. So symmetrical to. Yung asymptote natin ang nagpapasymmetrical. Papakita ko sa inyo. Ang trabaho ng asymptote ay parang mirror. For example, ito, mirror lang yan. Yan yung asymptote natin kunwari. Gagayahin niya lang yung nasa kabila. Ganyan. Yan yung trabaho ng asymptote. Or yan yung ginagawa ng asymptote. So kung yung asymptote natin ay nandito, di ba yan? Vertical asymptote natin. Kung gagawin natin yung graph, ganyan. So tanggalin ko yung graph natin para mas accurate. Wait, nami-mirror din. Tapos ibalik ko yung point. Okay, so sundan ko yung linya na to ulit. So pag ganyan, wait, hindi niya na-touch yung point. So lipat natin. Wala siya sa 1. Ayan. Ganyan, basta pantay yung nasa left tsaka right nung asymptote natin. Ganyan din pag horizontal. Di ba parang ganito na yung graph natin. Kung pwedeng ganyan, so maraming possibility. Ayan, pwedeng pataas tsaka baba. Ayan, yan yung asymptote. Kaya sa hyperbola, di ba, meron din tayong asymptote kasi magkamuka na magkabaliktaran lang. Ayan, so nag-graph na natin. Lagyan lang natin ng arrow dito, tapos arrow dito. Arrow dyan, arrow dito. Meaning yan, papunta yan sa infinity, pataas. Tapos ito, pa left tsaka pa right, na papuntang infinity. Hindi natatapos, continuous. Pero hindi magtatouch sa asymptote. So, huwag niyong pansinin to Pinakita ko lang yung symmetrical nung dalawa. Huwag niyong pansinin to na dumikit siya sa asymptote. Hindi yan didikit sa asymptote. Malapit lang dapat. Next, kukunin na natin yung domain. Domain. So, D. Yung domain natin, gagamitan lang natin ng vertical line. Yan. Kuha ka ng vertical line, pwedeng gamitin mo yung ballpen mo habang nasa school ka, nagsasagot. Yan. Tapos, idadaan mo lang na ganito. So, pa left to right yung domain natin. So, una niyang tatamaan yung arrow. Tapos, ito, yung vertical asymptote. Tapos, galing sa vertical asymptote, papunta na ng positive infinity. So, ang domain natin ay negative infinity to vertical asymptote na 2. Tapos, union to positive infinity. Okay? Huwag niyong i-confuse yung 2 na dalawa. Ang sinasabi ko ganito. Wait, ipakita ko sa inyo. So, negative infinity, 2, yan yung sinasabi kong isang 2. Yung comma. 2, ito, positive 2, na hindi included. Kasi hindi niya na-touch. Hindi niya matatouch yung vertical asymptote kasi asymptote yan. Kaya hindi yan included palagi. Pati ito, yung negative infinity. Yun yung isa pang graph. So, not included na 2 ulit. 2, yung comma, positive infinity. So, yan yung domain natin. Pag range naman, papahigain lang natin ito. Gagawin natin yung pahiga. So, gagawa tayo ng horizontal. Tapos, gagamitin din natin yan. Magsimula sa baba pataas. So, ang mauna niya matatamaan ito, horizontal asymptote. So, 0, tapos arrow ulit, positive infinity. Yun lang. So, ang horizontal asymptote natin ay, ang range natin ay 0 na not included to positive infinity. So, yun lang. Wala nang union kasi parehas naman sila na ganun lang. Ito muna, tapos punta ng infinity. Ito yung infinity, ito yung horizontal asymptote na y is equal to 0. Yan. So, tapos na natin yung first problem. So, recap. Anong unang gagawin? Diba? Hanapin si vertical asymptote. Paano? Kunin lang yung denominator. Tapos, equal sa 0, kunin yung x. Pag nakuha na yan, si horizontal asymptote naman, gagamitin lang natin yung mga bato. Yung mga ganyan. Ito, tumayo. Ito, parang buo lang na hinati sa gitna. Kaya magiging fraction siya. Tapos, yung isa, hindi talaga tatayo. Kasi mas maliit yung nasa baba. Wala yan, pre. Di yan tatayo. So, no. None pala. None. Tapos, yung isa, yung
slant asymptote. Pag nakuha mo na yung horizontal asymptote na yun, edi x-intercept na. Yan lang yung mga tumatama sa x-axis. Gawin mo lang 0 yung y mo dito. Tapos yung y-intercept, gawin mo lang 0 yung x mo. Tapos kunin mo yung y. Tapos yung zeros, parehas lang sa x-intercept. Iba lang yung pagkasulat, x equals to something lang. Tapos yung holes, yung ika-cancel pero wala pa dito sa example na to. Pagkatapos nun, i-graph mo na. Pag nag-graph mo na, kunin mo na yung domain, tapos yung range. Yung domain, vertical line, tapos itatama nyo mo lang sa arrow, tapos yung asymptote. Ganun din sa range, horizontal naman. Galing sa baba, pataas. Tapos na. Okay, problem number 2. Ito yung problem number 2 natin. Una natin hanapin ay vertical asymptote. Para makuha yan, ito lang ulit. So, x plus 4 equals 0. X is equal to negative 4. Ito na yung vertical asymptote. Next, yung horizontal asymptote naman. Paano ulit? Diba titignan lang natin yung degree at saka degree. So, parehas. Pag parehas yan, diba parang buo lang na hinati. Ito yung buo, hinati. Parehas to, tsaka ito. So, gagawin lang na fraction. Ang y natin ay equal sa 2 over 1 or 2 din lang. So, yan na yung horizontal asymptote. Next, x-intercept. Paano natin yan nahanapin? Diba equal lang natin yung y sa 0. 0 is equal to 2x minus 3 divided by x plus 4. Kunin natin yung x. Ito, multiply natin doon. Cross multiply, yan ay 0 pa rin. Equals to x minus 3. Itong negative 3, lipat doon. So, positive 3 is equal to 2x. Tapos kunin natin yung x. Divide both sides by 2. So, 3 over 2 ang x-intercept natin. 3 over 2, 0. Next, y-intercept. Paano natin yan kukunin? Gawin lang natin 0 yung x. So, pag 0 yan, so 2 times 0 ay 0. Minus 3. Tapos 4 sa baba. Negative 3 fourths. So, ang y-intercept natin ay 0. Negative 3 fourths. Next, yung holes. So, wala tayong holes kasi walang nag-cancel. Ang hole natin ay none. Yung zeros natin ay ito. X equals 3 over. Yan yung 0. So, next yan, kunin na natin yung graph. Ito yung y natin. Ito yung x. Una nating i-graph yung vertical asymptote. Gawin natin siyang blue. Vertical asymptote natin ay negative 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, dito siya. A, x equals negative. Tapos, yung horizontal asymptote naman. Y is equal to 2. 1, 2. Dito yung 2. 8a. Y is equal to. Next, yung intercept natin. X-intercept natin, to ay 3 over 2. Sa decimal, 1.5 yan. 1.5. So, ang positive 1.5 natin nandito. Tapos, yung y-intercept naman natin, 0, negative 3 fourths. Ito yung 0, negative 3 fourths. Ang 3 fourths ay 0.75. O negative 0.75 dito. Yan. So, magdagdag pa tayo ng points. Tignan natin kung anong itsura ng graph kung nandito sa point na to. Pang ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 6. So, sa 6. Tapos, tignan din natin sa negative 3 dito. Substitute lang natin dito sa may equation natin. Y is equal to 2 times 6 minus 3. Tapos, 6 plus 4. Ang lalabas dyan ay 6 times 2 ay 12 minus 3 ay 9 divided by 6 plus 4 ay 10. 9, 10. Or 0.9 din lang. 0.9. So, ang 0.9 ay nandito sa point na to. Yan. Bago mag-1. Next, tignan naman natin yung negative 3. 2 times negative 3 minus 3 divided by negative 3 plus 4. So, negative 3 times 2 ay negative 6. Negative 6 minus negative 3. Negative 9 divided by negative 3 plus 4. Yan ay positive 1. So, negative 9 ang y natin. Pag 3. So, negative 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga nandyan. Basta dito banda. Sa baba. Dito. So, yung graph natin magmumukhang ganito. Ganyan. So, lalapit lang siya sa asymptote pero hindi didikit. Next, tignan naman natin yung sa left side ng vertical asymptote natin yung dito. Kukuha tayo ng number dyan. Dito yung negative 5. Tapos dito yung negative 6. Try natin negative 8. Negative 8 tapos negative 5 para makita natin kung dito ba siya sa taas ng horizontal asymptote o sa baba. So, sige, substitute natin. Negative 8 muna. 2 times negative 8 minus 3 divided by negative 8 plus 4. So, ano ang y natin? 2 times negative 8, negative 16 minus 3. Mag-a-add lang yun. Yun ay negative 19. Divided by negative 8 plus 4 ay negative 4. So, magiging positive yan. Negative 19 divided by negative 4. Yan ay 4.75. So, kung negative 8 ang x natin, ang y natin ay 4.75. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4.75. Mga dito banda. So, kung idadaan natin dyan sa 8, nandito. So, ibig sabihin yung graph natin na isa nandito banda. Pag ganyan. So, hindi natin makita kasi marami ng sulat. Pero ganyan. Symmetrical siya dito sa kabila. Okay, so lagyan natin ng arrow dito, tapos arrow dito. Tapos kunin natin yung domain, tapos yung range. So, yung domain niya, di ba, maggagawa
lang tayo ng vertical line na ganyan. So, dadaan natin from left to right. So, una niyang tatamaan ay ito. So, yung negative infinity. 2, yung asymptote mo na negative 4. Yun, negative 4 ulit. 2, positive infinity. Dito yung arrow. Yan yung domain. Tapos yung range naman, magsisimula sa baba na horizontal line pataas. So, ang tatamaan niya ay yung arrow dito na pa negative infinity. So, negative infinity. Tapos tatamaan niya yung horizontal asymptote mo na y is equal to 2. So, 2, yun, 2, tapos positive infinity. Yan, tapos na yung problem number 2 natin. Diba? Parehas lang ng process. So, problem number 3 naman tayo. So, ito na yung problem natin. Ang haba na. Kunin natin yung vertical asymptote. Paano natin kukunin yan? Hindi natin makuha sa gantong format. So, i-factor muna natin. Factor natin yung taas, tapos yung baba. So, 3, labas natin yung 3. X squared plus 9 divided by 3 ay 3x minus 4. So, minus 4 dito. Tapos, x squared plus x minus 2. So, i-factor natin yung sa taas. 3. Kunin natin yung last term. Factoring na tong ginagawa natin ha. Iisip tayo ng numbers na pag minultiply negative 4, pag pinag-add ay positive 3. So, 1 at negative 4, try natin. So, negative 4 yan pag pinag-multiply. Pag pinag-add, negative 3. So, balik rin natin yung sign. Dito yung negative, ito yung positive. Pag pinag-add ay positive 3 na. So, yan yung factors natin. X minus 1, x plus 4. Divided by, try naman natin i-factor yung isa. Kunin yung last term, negative 2. Ano yung pwede pag multiply? 1 tsaka negative 2. Pag pinag-add ba yan, positive 1 ba? Hindi. Negative 1 yan. So, palitan mo yung sign. Dito yung negative. So, yan na yung factors natin. Pag pinag-add yan ay positive 1. So, factor natin ay x minus 1 tapos x plus 2. Okay. So, minove ko dito yung equation natin. Kunin natin yung VA. Tingnan lang natin yung baba. Pero, wag kang padalos-dalos kasi meron pa tayong pwedeng i-cancel. So, ang i-equal lang natin sa 0 ay yung x plus 2. X plus 2 is equal to 0. So, importante ito Huwag niyong buburahin. Yan yung gagamitin natin sa wholes. So, x mo ay equal sa negative 2. Yung VA mo ay x equals negative 2. Kuha na natin yung VA, yung HA naman. Yung HA, titignan mo lang yung degree. Yan, tapos ito. Parehas. So, ito yung bato natin. Parehas, hatiin. Fraction ang gagamitin. So, y is equal to 3 over 1. Or parehas lang sa 3. Saan natin nakuha yan? Dito. 3 ito, tas 1 yung nandito. Yung coefficient nila. 3. Y equals 3. Oops! So, mag-ingat kayo. Meron palang minus 4 dito. So, ang gagawin natin, 3 over 1 minus 4 dapat. Okay? Tandaan nyo yun. Pag mayroong minus 4 dito, pasali kasi itong minus 4 na to 3 over 1, kunin mo yung coefficient, tapos i-minus mo pa ito. Yung nag-iisang number sa gilid kung meron man. So, ang lalabas dyan ay 3 over 1, tapos ganyan. So, i-minus natin, parehas yung denominator nila. So, diretso lang. 3 minus 4 lang yan. Lalabas dyan ay negative 1. So, y is equal to negative 1 dapat. Y is equal to negative 1. Yan yung HA mo. So, importante yun. Huwag nyo to kakalimutan. Tandaan nyo yan. Lagi nyo tignan kung meron pa kayong i-add or i-minus. Next, x-intercept. Yung x-intercept, paano kunin? I-equal lang natin yung y natin sa 0. So, kung 0 yan, ito na lang gamitin natin. 3x plus 4 divided by x plus 2. Kung 0 to, i-multiply mo ito dito para maging line na lang yung equation natin. E di 0 pa rin. 0 is equal to 3x plus 4. May minus 4 pala dito. Huwag niyong kakalimutan, minus 4. Tapos, hindi pala natin yun pwede gawin kasi may minus 4. Kaya importante yun, yung nasa gilid. Hindi natin pwede i-multiply sa gilid yung equation natin. Diba? In-equal natin sa 0 yung y. 3x plus 4 over x plus 2 minus 4. Hindi natin to pwede i-multiply doon kaagad. Kailangan, gawin muna natin tong iisang fraction. So, 0 is equal to, may 1 dito. 1 times ito muna. 3x plus 4 minus, kasi minus to. Tapos ito times dyan. 4 times x plus 2. All over yung multiplication na itong dalawa. So, x plus 2 lang yan. Tapos, pwede na natin i-multiply doon. Bale, magiging 0 pa rin yan. So, tanggalin na lang natin. Tanggalin na lang natin tong baba. Ayan. Magiging ganyan. Ang next dyan, syempre, i-distribute natin yung 3 tapos yung 4. 0 is equal to 3x plus 12 minus 4x minus, kasi negative to i-distribute mo sa loob, 8. So, 12 minus 8 tapos 3 minus 4. 0 is equal to 3 minus 4 ay negative x. Negative x na to. Tapos, 12 minus 8. Yan ay positive 4. So, ang x natin ay equal sa positive 4. So, x-intercept is 4, 0. Yan. Okay, y-intercept naman. Y-intercept. Y is equal to 3. Gagawin natin 0 to plus 4 divided by 0 to plus 2 minus 4. So, ang y natin ay equal sa 4 times 3 kasi 0 to. 4 times 3 ay 12 divided by 2
minus 4. So, equal lang yan sa 12 divided by 2, 6, tapos minus 4. Minus 4 is equal to positive 2. So, ang y-intercept natin ay 0, 2. So, next step natin, kukunin natin yung holes, yung butas sa graph. Para kunin yung holes, kunin mo lang yung nag-cancel, tapos i-equal mo yun sa 0. So, x minus 1 yung kinancel natin, equal natin sa 0, kunin natin yung x. So, x natin dyan ay equal sa 1. So, yung x coordinate natin ay 1. Kukunin natin yung y. Paano natin kukunin yan? Gagamitin natin yung x is equal to 1. Yan yung isa-substitute natin dito sa equation na ito. Wala na pero to. Dito natin siya isa-substitute tapos dito para makuha natin yung y. So, y is equal to 3, 1 plus 4. Ginamit natin to. Divided by 1 plus 2 minus 4. So, ang y natin ay equal sa 4 plus 1 ay 5. 5 times 3 ay 15. Divided by 2 plus 1 ay 3 minus 4. Yan ay equal sa 15 divided by 3 ay 5. 5 minus 4, ito ay 5. So, 5 minus 4 ay positive 1. So, y is equal to 1. 1 yung y coordinate ng hole natin. So, may butas siya sa 1, 1. Makikita natin yan pag graph natin. So, i-graph na natin. Ito yung y, ito yung x. 1, 2, 3. Ayan. So, i-graph muna natin yung VA natin. Gamit tayo ng yellow. VA natin ay negative 2. So, x is equal to negative 2. Ito yung 1. Ito yung negative 1. Ito yung negative 2. So, dyan yan. So, yan yung VA natin. Vertical asymptote x equals negative VA. Next, yung HA naman. So, y is equal to negative 1. Negative 1 ay nandito. So, pahiga dyan yung horizontal asymptote. HA, y equals negative 1. Okay, next, yung x-intercept. X-intercept natin ay 4, 0. 1, 2, 3, 4. So, andyan siya. Tapos, ang y-intercept naman natin ay 0, 2. 1, 2. So, nandito. So, ibig sabihin, may graph tayo dyan. May graph tayo dito. Ayan, pag ganyan. May arrow dyan, arrow dito. Saan yung isa? So, hindi na dito. Hindi dyan sa baba. Bakit? Kasi, kung dyan sa baba, edi may intercept tayo dito dapat. So, dalawa dapat tong y-intercept natin. 0, 2, tapos meron pang isa. Pero hindi, di ba? Isa lang. Ibig sabihin, wala dito sa baba. Kasi na, matatamaan niya to itong y-coordinate natin o yung y-axis natin. Kaya wala dyan sa baba. So, bale, nandito siya. Either dito sa baba or dito sa taas. Titignan natin, gagamitin natin yung mga numbers dito. Try natin yung negative 3, tapos yung negative 8. Substitute natin sa equation na ito. So, kung negative 8, ano yung y natin? Kung ang x natin ay negative 8. Negative 8 plus 4 divided by negative 8 plus 2 minus 4. So, ang y na lalabas dyan ay negative 8 plus 4, negative 4. Tapos, i-times mo sa 3, negative 12. Tapos, ito namang nasa baba, negative 8 plus 2 ay negative 6. Minus 4 yan. Tapos, ito, simplify natin. Yan ay positive 2. 12 divided by 6. So, 2 minus 4 ay equal to negative 2. Kung negative 8 ang x mo, negative 2 ang y mo, sabi niya. So, yung y natin nandito, ito yung negative 1, ito yung negative 2, tapos andito yung negative 8. So, may point tayo dito. Yan. Next, try naman natin yung negative 3. So, burahin natin yung 8. Burahin natin yan. Negative 3. Negative 3. Negative 3 plus 4, yan ay positive 1. 1 times 3 ay 3. Negative 3 plus 2 ay negative 1 minus 4. So, yan ay parang negative 3 minus 4 din lang. So, mag-a-add yun. Tapos, negative sign. Negative 7. So, kung 3 ang x mo, negative 7 ka. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andito yung 7. Tapos, andito yung negative 3. So, dito yung point. Palitan natin ng kulay. Ito, Frank. Yan. So, ang graph natin ay parang ganito. Yan. Symmetrical na sila. Arrow dito, arrow dito. Kunin natin yung domain tsaka yung range. Ay, wait. Yung hole pa pala. So, dapat ito yung una nating graph. Yung hole ay 1, 1. Ito yung positive 1 na x, positive 1 na y. So, may butas dito. May butas dyan. I-represent natin siya as butas. Yan. So, hindi ito yung domain tsaka range. Papalitan natin yan. I-include natin si butas, si hole. Range, domain pala, domain. So, dito, negative infinity, 2, yung negative 2 mo na, ito, axis mo. Yun, yung negative 2 na axis, papunta dito sa hole muna. Yung hole mo ay positive 1, di ba? Ito, positive 1. Yung nasa x tayo kasi domain. So, positive 1. Tapos yun, positive 1. Galing dito, papunta siya sa, tatama yan kasi, patatama dyan sa hole, tapos dito na sa infinity. Positive infinity. So, yan yung domain natin. Yung range, papalitan din. Range is magagaling ng negative infinity dito sa baba, tapos tatama dito sa horizontal, yan ay negative 1. Yun, tatama siya sa hole, and then negative 1 muna, tapos tatama na siya sa hole. Dito, tapos biglang tatama dyan. So, ano yung y? Ayan sa y ng hole ay 1 din. Tapos, yun, from hole, galing sa hole, tapos dito na sa positive infinity. Yan yung domain tsaka range natin. So, pag may hole, isasama nyo sa range tsaka domain. Okay, recap, ang nagbago lang naman yung hole dito Yung hole ay yung magka-cancel dito. So, pag
nag-cancel yan, kunin nyo lang yung isa, equal nyo sa 0, x minus 1 equals 0, kunin yung x. Pag nakuha yung x, tanggalin nyo to, substitute nyo sa x ng equation, kunin nyo yung y. Okay? Yun na yung whole. Yun lang. Tapos sa pag-graph, ganun. I-include yung whole. Next problem tayo. Problem number 4. So ito yung problem natin. Solve na natin agad. VA. VA, paano kunin? Ito lang. X minus 4 equals 0. So ang x mo ay equal sa 4. Yan na yung VA. HA, tingnan yung degree. So 2 tapos 1. Mas malaki sa taas, maliit sa baba. Pero ang difference nila ay 1 lang. So kailangan natin mag-long division. Ganito mag-long division. Yung nasa taas sa loob. So 2x squared plus x minus 1. Sa loob siya, kasi ito sa labas. X minus 4. So divide natin. Anong i-multiply mo dito para makuha mo yung 2x squared? So x para maging x squared. Tapos 2, di ba? 2. So 2x squared na dito. Tapos yung 2x multiply mo dito sa negative 4. So negative 4 times 2 ay negative 8x. Tapos minus to. So magka-cancel to or 0 din lang. So 0 to. Tapos ito 1 minus negative 8. Diba? 1 minus negative 8. So mag-a-add yan. Magiging positive. 8 plus 1 ay 9. So positive 9x. Positive 9x. Tapos bababa yung 1. Kunin natin si 9x. Paano magkaka 9x dito? Anong i-multiply mo dito para magka 9x? E di 9. Positive 9. So 9x to. Tapos 9 times negative 4. Pero kahit wag na natin ituloy dyan kasi meron na tayong constant. Pag nakakuha ka na ng constant, pwede na yan. Yan na yung equation. Tama na. Tumigil ka na dyan. Wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Joke lang. Hindi ganun talaga. Titigil ka na dyan. Yan na yung equation mismo. So 2x plus 9 yung equation ng HA natin. Y is equal to 2x plus 9. Yun. So may HA na din tayo. Next, x-intercept. Ang x-intercept natin, paano natin makukuha? Ifa-factor natin yan. So 2x squared plus x minus 1 divided by x minus 4. Y. Factor natin, labas natin yung 2. Divide mo lang yan lahat sa 2. So magiging x squared to. Tapos ito x over 2 minus 1 over 2. Tapos divide mo yan sa x minus 4. So ito factorable na. So i-factor na natin. Kunin natin yung negative 1 half. Negative 1 half. Anong pwede natin pag-multiply para makuha natin ang ano ba yung nandito? Yan. Yan ay 1 over 2. So 1 half yan. Parang nakasulat yan na ganito. 1 over 2x. Yan. 1 over 2x din lang yan. So 1 half ang dapat natin makuha pag pinag-add natin. Pag pinag-add ba natin to 1 half? 1 minus. So paano mag-add? Ganyan lang. 1 plus. Lagyan mo ng 1 dyan. Negative 1 half. So 2. Magiging minus lang to. So minus yan. Minus 2 times 1 ay 2. 1 times 1 ay 1 divided by 2. So 2 minus 1 ay positive 1 divided by 2. Yan. So positive 1 half nga. So ang factors natin dyan ay 2. Tanggalin lang natin to. Yan. Ay x plus 1 tapos x minus 1 half. X plus 1, x minus 1 half. Yan. Na-factor na natin. Divide natin yan sa x minus 4. Tapos y dito. Paano natin kukunin ng x-intercept? Diba i-equal natin yung y sa 0. So palitan natin ng 0 to. Ayan. So ito multiply doon. So wala na yan. 0 is equal to 2. X plus 1, x minus 1 half. Oh, quadratic, di ba? Quadratic factoring. Di ba sa quadratic factoring, pag ito, yung gantong format ay in-equal mo sa 0, pwede nang kunin yung x. I-equal mo lang sa 0 to, tsaka ito. X plus 1 equals 0. X minus 1 half is equal to 0. So, ang x natin ay dalawa. x1, x2. Yan ay positive, ay negative 1 pala. Tapos, positive 1 half. X-intercept natin ay negative 1, 0. Tapos, 1 half, 0. Okay. So, next ay y-intercept. Y-intercept. Paano natin kukunin yan? E di ganun ulit. Palitan lang natin yung x ng 0. Ito, gawing 0. Pwede rin to. So 0 to, 0 to, 0 to. Ang matitira, di ba 0 times 2 ay 0 din. Plus mo sa 0, edi 0 pa rin. Minus 1, so minus 1. Tapos ito, 0 minus 4, minus 4. So yan ay 1/4. So ang y-intercept natin ay 0, 1/4. Okay, nakuha na natin. Next ay whole. May nag-cancel ba? Wala. So wala tayong whole. Whole natin ay none. 0 natin ay zeros. Yan ay itong dalawa. So x equals negative 1 tapos x equal 1 half. Yan yung zeros natin. Tapos, next graph na. Graph. Ito yung graph natin. So, liitan natin kasi yung graph na ito masyadong malayo sa isa't isa. Ngayon, unahin natin yung vertical asymptote natin. Gawin nating yellow. So, positive 4 siya. 1, 2, 3, 4. Ayan. Dito siya. Tapos yung ha naman, yung ha ay 2x plus 9. Line lang kasi to. Kasi yung degree niya ay 1 lang. So, line. Equation ng line yan. So, kunin na lang natin yung x at y-intercept niya. Equal natin sa 0 yung x para makuha natin yung y-intercept. So, kung 0 yan, plus 9, edi yung y niya ay 9. Y niya ay 9. So, 9 to. Tapos, ay hindi. Y is equal to 9 pala. Ganyan. Tapos, yung x naman,
equal natin yung y sa 0. So 0 is equal to 2x plus 9. Kunin natin yung x, lipat yung 9 doon sa kabila. Negative 9. Tapos divide sa 2. So x natin ay 9 over 2. Negative 9 over 2. X is negative 9 over 2. Yan. Ano ba yung decimal niyan? Yung decimal ng negative 9 over 2 ay negative 4.5. So yan ay equal sa negative 4.5. Negative 4.5. So ang x-intercept, negative 4.5. Saan yung negative 4.5? Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, tapos 0.5. Ayan, nandito. Tapos yung y-intercept niya ay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nandito. So paslant siya na isa. Ganyan. So burahin na natin to kasi kailangan natin yung space sa taas. Diyan ata yung isa na graph natin. Magcro-cross sila dyan. Ayan. So next, i-graph na natin. Unahin natin yung x-intercept at y-intercept. Yung x-intercept ay negative 1, 0. Ito yung negative 1. Ayan. Tapos 1, half, 0. 1 half, 0 andito. So magkalapit. So yung graph natin parang ganito. Ganyan. Ganyan. Payat na parabola. Tapos y-intercept 0, 1/4. So parehas yan sa 0.25. So tanggalin muna natin to. 0.25 na y ay nandito banda. Diyan. So ganun nga. Ganun nga yung graph natin. Pag ganyan. So ibig sabihin, ayan yung graph natin. Hanapin natin yung isa. Nandito ba, or nandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6, substitute natin yung 6 na x. So dito tayo sa right titingin. Sa right na ito. Substitute natin yung 6 dito. 6, 6, tapos 6. Ang lalabas dyan ay 38.5. So nasa taas-taas siya. Sobrang taas. Kunwari nandyan na lang. Ayan, kunwari lang. Tapos tignan natin yung nandito naman. So ang isa-substitute natin ay 5. 5 dito, 5, tapos 5. So pag 5, ang lalabas ay 54. So sa taas ulit na positive. So dito, dyan. So pag ganyan yung curve, ilagyan na lang natin ng arrow, tapos arrow dito, tapos arrow dyan. May hole ba tayo? Wala tayong hole. So sulat na natin yung domain. Next, kunin na natin yung domain. So yung domain ay, so kailangan natin ng graphing calculator kasi kailangan natin yung vertex nitong dalawa. Kasama yan sa ng range. Sa domain, ganito. Negative, infinity, yan. Tatama dito. 2, yung asymptote natin na vertical, yan ay positive 4. Yun, positive 4 to positive infinity. Tapos yung range, kasama yung puwetan ng dalawang curve, yung vertex nila. So, negative infinity, tapos yung vertex nito, siguro, tignan na lang natin muna dito sa graph, pero hindi to accurate. Kailangan accurate Ang hirap kasi kunin. Baka mahaba pa yung solution. So, ito ay siguro 0. something 3, ganyan. Tapos yun, yung vertex naman nito, basta yung vertex niyan, vertex na nasa taas, 2, positive infinity. Yan. Kasi dito tatama yung last. So tatama siya dito, tatama dito, tapos tatama dito, tapos tatama dyan. Kaya ganyan yung range. Ayun, nasagutan natin lahat. Sana may natutunan kayo. Kung wala kayong natutunan, meron dapat. Okay? So, i-edit ko na to, tapos i-post ko. I-share nyo to sa mga tropa pips nyo na nahihirapan din. Okay? Tulong-tulungan, bawal magdamutan. Thank you, bye-bye.